Sabi ko, Lord, yung mga kabataan nawa, Lord, ay pag-uwi namin ay malakas sila. Wala namang nagkasakit, no? Okay naman kayo. Praise God. Salamat po na okay naman yung mga kabataan. Palakpakan natin yung mga youth natin. Praise God. Hallelujah. At may dalawang nagbaptize kahapon. I mean, nung Friday na kabataan. Nandyan ba si Brother Adrian at saka si Brother Neds? Wala. Yan. Okay. Yun. At salamat sa Lord dahil nagbaptize sila. Yung first youth camp nila, may 8 na nagbaptize doon. I think 8 o 10 yata. Kaya 12 na sila. Salamat sa Panginoon. So, yun. Handa na po ba tayo sa Words of God? Okay. So, ang atin pong pag-usapan ngayon is let down your nets for a miraculous catch. Amen. So, okay, good. Hallelujah. So, pwedeng makitayo po kayo sa akin, mga kapatid, bilang pagbigay po natin ng galang sa salita po ng Panginoon. Nagbigay po natin ng honor kasi 'di ba kapag magsasalita na yung presidente, tatayo lahat ng tao. At ang babasahin natin ay salita ng hari ng mga hari. Amen ba? At walang iba kundi ang ating Panginoon. So, kung may mga nakita na po natin, pwedeng basahin po natin. Praise God. So, one day, as Jesus was preaching on the shore of the sea, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge. Okay, thank you. At let's bow our head and pray. Father, we thank you for the reading of your words. Father, we give you thanks because we believe, Lord, that your word is alive, that your word is so powerful. Lord, we pray that your word continue to speak through us. Lord God, at patuloy, Panginoon, na kayo po ang magpalakas sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat na nakabalik po yung mga kapatid namin from their work. God, hallelujah, from vacation. And Lord, here we are together. And we worship you and we glorify you and studying your words. Lord, pagpalain mo pang bawat isa sa amin. Hindi ko po alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. But I know, Lord God, you knew everything about us. Kaya, Ama, we lay down everything. Lord, anoint your servant. Gawin mo akong tuntungan ng iyong salita. You are our speaker today. Kaya mangusap po kayo sa bawat sitwasyon ng bawat isa sa amin. Lord, we pray for revival. We pray for healing. We pray, God, hallelujah, for salvation. God, in the mighty name of Jesus, fill this place with your Holy Spirit. Intervene in our midst, Holy Spirit. At ikaw lamang maitataas. Panginoon, alam kong walang-wala po ako kung wala ka.
Kaya patuloy kang mangusap, Panginoon. Bless everyone continually, everyone in this room right now. We give you all the glory, we give you all the praise in Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen and amen. Okay? Thank you po. Makakaupo na po tayo. So, yun. Salamat po sa Lord sapagkat sabi po yung ating tema, let down your nets for a miraculous catch. So, actually, ang pangyayari pong ito, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay, di ba, nandito sa lupa, 2,000 years ago. Pero alam nyo, ang panahon, ang bilis, di ba? Pero salamat sa Lord sapagkat ang salita ng Diyos hanggang ngayon ay nananatili na buhay. Amen ba? So, alam natin na si Jesus, when Jesus preached and taught the people about the words of God, alam natin na ang daming mga sumusunod sa Kanya. At halos wala siyang lugar marahil na mapuntahan para gawin niyang stage. At alam nyo, mayroong 2 bangka doon na nakita siya, di ba, na empty. Kasi yung may-ari noon si Peter. Naglilinis na sila kasi tapos na silang nangisda, kaya they are now preparing for going back home. Kaya lang nakakalungkot, wala silang nahuli. Can you imagine? All day, night, umaga na silang umuwi. Alam nyo, ang sabi dito ay wala silang nahuli. Kahit isang, di ba, isang galunggong, kahit isang tinapasana, isang dilis, wala rin. Kaya ang hirap, no, yung kalagayan. Kaya, pero beforehand, si Jesus ay hinirim niya yung bangka. Sabi niya, pwede po bang hiramin ko yung bangka na gagawin ko siyang platform, yung stage, no? Kasi doon siya magtuturo. Habang nandun yung mga tao, ang galing, no? So, nasa bangka siya habang nagtuturo. Kasi talagang lahat noon ay they follow Jesus. At they love to hear His words. They love to hear His teaching. Di ba? Kaya salamat sa Lord. Nag-i-enjoy ba kayo na nakikinig ng words of God? Di ba? Dahil bakit? Yun nga, bakit tayo nandito? Because of the words of God. At salamat sa Panginoon, and they are all excited, and they are all, di ba, willing to hear. Then, yun nga, so, nung natapos na yung pagtuturo niya, ngayon, ang sabi ng Panginoon, siyempre isasauli na niya. Alam mo si Lord, ayaw niya na may utang sa atin. Alam mo ba yon? Si Lord, ayaw niya na magkaroon ng utang siya sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba, yung the message of the cross, alam natin yung the story of the cross, actually hindi naman tayo ang dapat, hindi siya ang dapat mapako eh. Hindi siya ang dapat maghirap, pero dahil mahal niya tayo, siya ang umako. Amen? So, can you imagine? Big sabihin, ayaw niya na talagang mahal na mahal tayo. Ayaw niya na magkaroon tayo ng utang sa Kanya. Kaya lagi kong sinasabi ito sa inyo, lahat ng ginagawa natin sa Lord, meron ito sa Kanya. Yung pagpunta mo dito sa church, meron yon kay Lord. Amen ba? Yung pagdadala mo ng tao sa church, meron yon sa Kanya. At yung pagbibigay mo sa Panginoon, meron din yon sa Lord. Amen ba? Malaki man yan, maliit man yan, ang mahalaga ay galing sa puso natin, meron yan kay Lord. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong buhay na Diyos. Meron siyang kamay na nagbibigay, meron siyang kamay na tumutulong sa atin. So, to make the story short forward, ay anong nangyari? Sabi niya, Peter, dahil hiniram ko naman yung bangka mo, pwedeng, sabi niya, punta ka ng kaunti dyan, then, i-ano mo yung net mo. Di ba? I-lance out mo yung net mo,
ano yung sabi niya? I-let down mo, then makikita mo. Di ba? Wow. So, yun yung sinabi niya kay Peter. Anong sabi ni Peter? Wow. Sabi niya siguro, preacher ka yata eh. Hindi ka naman fisherman. Paano ko ihuhulog yata to, no? So, nag-ano siya. Kasi, at the same time, pagod siya. Nalinis na nila yung net. Yung fest net. So, anong ibig sabihin nun? Tapos, sasabihin mo, ihulog ko ulit. Then, fisherman ako, bro. Parang gano'n, no? Pero, siyempre, hindi, bro. Naririnig na niya si Jesus siguro during. At dito siya hinuli ni Lord eh. Alam mo, kapag hinuli ka ni Lord, parang hindi ka makawawala. Hindi ka makakawala, no? So, alam nyo, ang sabi ni Peter, sa totoo lang, magdamag kaming ng huli, wala kaming nahuli. Di ba? Sabi ko nga sa asawa ko, maghanda na siya ng mainit na tubig para pagdating ko, idadalhin ko na lang yung isda, pero wala akong madadala. Di ba? So, anong nangyari? Siya po ay, anyway, pero ito yung napakaganda. Nag-excuse si Peter, pero at the same time, sumunod pa rin siya. Amen. Okay, so ang unang-una dito, gusto kong ipakita sa atin, the symbol, yung senaryo na yon, yung eksena na yon, actually, the symbol of the story, on that story, the sea often represent the world. Amen ba? The fish symbolize people. Okay? So, the net symbolizes the gospel. Yan. Di ba? So, the act of fishing become a metaphor for evangelism. Yan. So, alam nyo minsan kasi ang Bible, nagsasalita siya as a metaphor. Nagsasalita siya as a symbolism. Nagsasalita din siya as a figuratives. Minsan, figurative, bundok. Di ba? Sabi ng Bible, ang sino mang may pananampalataya ng katulad ng sanglit ng mustasa, pwede niyang utusan yung bundok na yan at susunod sa kanya. So, this is a figurative. Ibig sabihin, yung bundok na yon, it's picture of problems, the things of life. So, ito po yon. Ito po yung symbolism ng kwento na ito ng ating Panginoon. Praise God. So, ito po yon. Number 1, Jesus command to Peter. Amen. So, after na siya ay nagturo, sabi niya, Peter, would you mind, parang gusto mo ba na ihulog mo yung lambat mo dyan, sabi niya. Pero alam mo ninyo, syempre, hindi naman niya kilala masyado si Jesus siguro, pero naririnig niya na siya ay tinatawag nila siyang Master or Lord. Kaya alam mo ninyo, yun nga, ang sabi sa kanya, pwedeng go out where is the deeper and let down your net to catch some fish. Yan. Yun ang sinabi ni Jesus kay Peter. Pwedeng punta ka dyan, sabi niya, ihulog mo yung iyong lambat at makakakuha ka ng mga isda. Yan. I want to tell you, if Jesus called you to do something, the Lord will sustain you. Wala pong sinabihan ng Panginoon sa Bible na tinawag sila na pinabayaan siya ng Panginoon. Kaya kapag tinawag ka ng Panginoon,
alam mo, I believe that God will sustain you. Ang sabi ni Charles Spurgeon, says it this way, Pastor Charles, pakibasa natin, if you are saved yourself, the work is but half done until you are employed to bring other to Christ. So, ibig sabihin, kapag tayo daw ay naligtas, ito po ay hindi kumpleto kapag hindi po tayo nakakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen ba? So, salvation, this is the gift. Salvation is a gift from God. At ang kaligtasan na ito ay napakahalaga para sa atin. At bilang mga anak ng Diyos, ay yung regalo na yan kailangan ibahagi natin. Kailangan ibigay din natin sa iba kasi, can you imagine, halimbawa, di ba, halimbawa, example nung COVID, halimbawa na tuklasan mo yung gamot ng COVID, halimbawa, anong gagawin mo? Ipagdadamot mo ba yon? Itatago mo ba yon? Di ba? Wow, ito na yung solusyon ng problema. Then, gusto kong ibigay sa atin. Gusto kong ibigay sa inyo. Di po ba ganun tayo? At ganun dapat. Pero minsan, yan, itatago yan. Minsan, di ba? Papabayaran yan. Minsan. Pero alam niyo ang Panginoon, si Lord hindi nagpapabayad. At yung kaligtasan, ibig sabihin, tayo po ay iniligtas ng Panginoon mula sa kapahamakan. Para madaling maintindihan yung salvation is yung, can you imagine, inahon ka ni Lord sa impyerno para mailagay niya sa kanyang kalangitan. Ganun ko na minsan pinapaliwanag para hindi na masyadong conflict. Di ba? Ganun yung kalagayan natin. You know why? Because we deserve hell. We suppose, at tayo we deserve going to hell. We are sinners. We disobey God. We are rebellion. But because of His love, He died at the cross. Amen ba? Jesus is the gift. Kaya lang, ang gift na ito kailangan tanggapin. Di po ba? Paano ba, Sister Rosel, bibigyan kita ng regalo pero hindi mo tatanggapin, mapapasayo ba yon? Hindi. Alam mo na para sa'yo yon. Anong dapat mong gawin? Kailangan mong tanggapin. Yun po yung gift of salvation. Actually, sa totoo naman yon, di ba pumunta na si Jesus dito para iligtas tayo, kaya okay na tayo. Tama naman yun Pero kailangan may parte tayo kasi you need to receive your gift. You need to receive Him in your heart. Amen po ba? So that is the message of salvation. Kaya nandito tayo ngayon. Dati wala tayong direksyon sa buhay. Di ba? Dati wala tayong pakialam sa mundo Kaya nagkabuhol-buhol ang buhay. But thank God, after na makilala natin ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kaya, di ba? Ito yun. Dahil yung mga nauna na nakakilala sa Panginoon, they pray for us. Alam mo kung bakit nandito ka ngayon? Someone praying for you. Kung bakit nandito tayo ngayon? May mga nananalangin, may mga nagtiyaga sa atin para mailapit tayo sa Panginoon. Amen ba? Kaya yun naman ang ginagawa natin ngayon. Dahil tayo'y bunga nila, tayo naman ay magbunga. Ganun yun Though I know, ang pagsunod sa Lord at ang paglilingkod sa Panginoon, it's all for our good. Kung sa'y kasasama natin, huwag tayong sasama. Pero naniniwala naman ako na sa pagsunod natin sa Panginoon, ito ay sa ikabubuti natin. Dahil kung ikapapahamak natin, wag ako nang magsasabi, walang susunod dyan. Masasabihin ko siguro sa inyo, ako ang Panginoon, ako ang Diyos. Ako na mismo, wag kayong susunod sa akin. Amen po ba? Pero kung ano yung sinasabi natin, yun lang ang sinasabi. Kung ano ang sinasabi ng Bible, ito rin yun lang yung sinasabi natin.
Kaya sumunod tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. So, kasi alam natin na, alam nyo kasi minsan, di ba sinasabi ko, may mga tao na hindi ko alam, mapagsamba tayo talaga. Kaya lang, may nagsabi na Diyos ako. Tao naman siya. Dami pa rin sumusunod. Pero lagi kong sinasabi, mga kapatid, ang tao, hindi siya maging Diyos. Huwag tayong palilin lang. Hindi kailanman maging Diyos ang tao na katulad natin. Kahit sabihin nila, kahit bigyan ka ng ilang milyon. Mayaman kasi pastor mayaman pero hindi siya Diyos. Andyan po ba tayo? Huwag nating ipagpalit yung kaligtasan natin sa mga bagay sa mundong ito. Because everything in this world is temporary. Temporary lang naman Di ba? Lahat dito, temporary din tayo. Lahat tayo may hangganan sa mundong ito. Ang mahalaga, nahuli na tayo ng Lord. Ang mahalaga, nakakilala tayo sa Panginoon. Believe it or not, we have two destinations, either heaven or hell. Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan makasiguro tayo kung saan tayo pupunta. Amen? Dahil sa totoo lang, kahit yung lasinggo, ayaw niyang pumunta sa impyerno. Ayaw kong pumunta ron. Pero yun nga ayaw mo, pero yung ginagawa mo, parang ayaw mo, pero yung ginagawa mo, parang gusto mo rin. Kaya minsan, iba yung salita sa ginagawa kong minsan Dapat, kung ano yung sinasabi natin, dapat yung ginagawa natin. Amen ba? So, yun po yung nice ng Lord sa atin. So, Jesus command to Peter na pumunta siya. Pero alam nyo, ang sabi pa dito it is emphasizes that salvation is not just a personal experience, but also a mission to win soul. Kasi, kung ikaw ba naman, nalaman mo na ikaw ay naligtas, kung ikaw ba naman, sa sarili mo, nalaman mo na ikaw ay nakaiwas na sa impyerno, di ba? Hindi ba't maging ang mga mahal mo rin sa buhay ay gusto mo rin silang dalhin sa Lord? Hindi po relihiyon ang makapagliligtas. Amen po ba? Walang sinabi sa Bible na relihiyon na makapagliligtas. Alam niyo kung bakit? Dapat nandun tayo lahat Pero bakit mayroong 4,300 religion ngayon sa mundo? Ang dami. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba, nakikita nila na parang totoo. Totoo yung sinasabi yata ng mga tao. Sabi ganun, na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. At totoo naman. Totoo naman. Kaya lang nakakalungkot ay ang relihiyon, hindi ito ang makapagliligtas. Ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. Ngayon, napuntahan ko na pastor, lahat ng relihiyon, ano pang kulang? Di ba? Mas malaki pa ngayong relihiyon namin sa inyo Alam niyo, para sa akin, kahit gaano kalaki yung relihiyon mo, ang mahalaga, alam ko na may relasyon ako sa Diyos. Amen. Kahit kakaunti tayo Basta sigurado tayo na tama yung relasyon natin sa Panginoon. Because in the Bible, never mention that religion can save. Men and women, no. But only our relationship to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father. Walang makaparoroon sa langit. Walang makaparoroon sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, yon, Jesus command to Peter, go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. So, purihin ang Panginoon
Anong ginawa dito? Ang sabi ng Bible, ganon din ang sinabi ng Panginoon sa atin. Go and make disciple. What man among you if he has 100 sheep and loses one of them, would he not leave the 99 in open field and go after the lost one until he find it? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Maraming mga aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Yan. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Jesus Himself, the Son of Man, came to seek and to save the lost. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang pinapakita dito, di ba, is yung sinasabi dito kay Peter is yung yun nga, yung sinabi natin kanina na sumunod din siya. Sumunod din siya. No. Peter excuses. Yan. Anong excuse niya? Master, Simon replied, we worked hard at last night. All last night, sabi niya, and didn't catch a thing or anything. I was fishing all night and I'm tired. I know a lot more about fishing than a preacher or carpenter does. Di ba? So, ibig sabihin, preacher ka, hindi ka fisherman. Parang ganun, no? How come na alam mo? At isa pa, araw ngayon, walang isda. Di ba? The best fishing is at night, not in the daytime. Then, we already wash our nets. Nalinis na namin. So, parang wala nang, there's no way. Tapos na lahat. Malinis na. Huwag ka na mag-alala. Ginamit mo yung bangka ko, okay na tayo dyan. Parang ganun, no? So, he doesn't know about fishing. Pero itong napakaganda, ganun pa man, nag-excuse pa man din siya, pero sumunod pa rin. In a way, Peter obey. Amen ba? Anong sabi niya in verse 5a? Master, because you say, but if you say so, I let the nets down again. Paano naging again? Ipamagdamag na sila eh. Nakaano na lahat. Pero dahil sinabi mo, natapos na namin, pero sinabi mo kasi, ulitin ko. Nakuha natin? Peter recognized, siguro nak-sense niya, wow, oo nga no, ba't ang daming nakikinig sa taong ito? Di ba? So, siguro sabi nung mga kasama niya, bro, okay ka lang ba? Siguro nung naghahanda na siya, Peter, okay ka lang ba? Okay lang ako, kaya mag-alala. Siyempre, nailigpit niya na eh. Umpisa na naman niya ulit. Siguro, yung mga kasama niyang mga fisherman, Peter, okay ka lang ba? Nababaliw ka na yata. Di ba? So, alam nyo, ang pagsunod sa Panginoon, minsan hindi ganun madali. Di ba? Minsan, kwini-question ka, ang matindi sa mga tao, nagbabago na ngayong tao, kwini-question pa, hoy, kung saan ka na napupunta, kung saan relihiyon ka na napunta. Hindi minsan nila nakikita yung pagbabago ng tao. Di ba? Kung nakikita mo, dating drug addict yan eh. Ngayon nabago na yung buhay, hoy, balik ka sa relihiyon mo. Di ba? Wala akong sinasabi na relihiyon dito. Kasi lang, minsan, napaka yung impact sa atin ng relihiyon. Hindi naman masama ang relihiyon, pero ang mahalaga yung pagbabago ng tao. Kung yung dating dating lasinggo na halos hindi man na may drawing yung kanyang mukha, yung kanyang kalagayan. Tapos nagkaroon siya ng pagbabago,
nung pasama-sama siya sa mga born again na yan. Diba? But I want to tell you, born again is not a religion. Born again is experience. Experience yun eh. Kaya tignan ninyo yung pinagaling yung isang bulag, sabi niya, ang alam ko, basta dati akong bulag, pero ngayon nakakita na ako. Hindi, dati kang bulag, sabing ganun ng mga Parisiyo. Ibig sabihin, parang mas gugustuhin pa nila na manatili siyang bulag. Kaysa sa yung makilala niya si Kristo sa kanyang buhay. Kasi matitiwalag siya sa relihiyon. Ikong ako naman, ikong ikaw naman. Mula nung ikaw ay bata, bulag ka na. Ngayon, nung magtanda mo, nabuksan ang iyong paningin for the very first time. Di ba? Dahil ba sa relihiyon mo, ay, gugustuhin ko na lang maging bulag ulit. Bulagin mo ako ulit, bulagin. Wala naman sigurong taong ganon. Di ba? Kaya yun ang lagi niyang sinasabi. Alam ko dati, bulag ako pero ngayon mayroong nanalangin sa akin at nakakita ako. Tanungin ninyo yung taong yun. Ni ako mismo hindi ko nakita eh. Kaya minsan may ganon na tao. Pero kung ikaw ba naman ang nabuksan, hallelujah, dapat tuloy-tuloy ka na. Amen ba? Amen. Dapat tuloy-tuloy na tayo. Amen ba? Hallelujah. Praise God. Ano ngayon kung anong relihiyon na yan? Ano ngayon kung anong yung relihiyon na yan? Ang mahalaga, nagbabago ka na, naaayos na yung buhay mo dahil sa salita ng Diyos. Praise God. Relihiyon mo lang yan, wala akong problema. Ang mahalaga, naaayos yung buhay. Nagbabago at lumalago yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ito po yung nangyari. Oy, Peter, okay ka lang ba? Okay ka lang ba dyan? Alam mo namang sisirakan ka na yata, oh. Hindi pwedeng ano. Hindi, sabi niya, sinabi niya kasi. So, walang nagawa sila. Alam mo, kapag sasabihin mo rin yung totoo ka ng talagang Kristiyano, tatantanan ka rin nila eh. Parang nag-iba ka na yata. Kung ang sagot mo naman sa kanila, hindi, ano lang to. Sabi-sabi lang to. Alam mo, kapag hindi ka sigurado kasi talaga sa iyong ginagawa, alam mo, but Peter, kaya nga po, alam nyo si Peter, dito siya tinawag ng Lord eh. Hindi siya makahindi. You know why? Dahil nangungusap sa kanya ang Panginoon. Dito natin makikita na ang Panginoon ay buhay. Hallelujah. Alam mo ba, kung si Lord ang nangungusap sa atin, kung may napapakinggan kayo na words of God ngayon, at si Lord ay parang may ginagawa sa inyong kalooban, hindi na ako yan, si Lord na yan. Amen ba? Na dati naman, hindi ka ganoon, dati naman, wala ka sa ganitong mga ginagawa natin eh. Pero ngayon, bakit pasama-sama ka na ngayon? Di ba? At salamat sa Lord. Sabi nga ni Dolphy Jr. Noong talagang magbabago na siya, libre na lahat yung mga droga sa kulungan. Di ba? Kung bakit ang mahal-mahal yung mga droga na yan. Ngayon, nung gusto kong magbago, dahil nakakilala siya sa Panginoon sa pamagitan ng panunood sa television, di ba? Doon siya hinipon ng Panginoon. At kung noon ang hirap makakuha ng mga, sabi niya, mga droga, ngayon nagbibigay na sila. Grabe! Pero alam niyo, determinado na siya. Amen? Ngayon, pastor na siya. Amen po ba? Ang daming nabubuhay, ang daming buhay na nababago sa pamamagitan din niya, siyempre, kasi nagpapatotoo siya na may pag-asa. Sa Diyos, may pag-asa tayo. Amen ba? Hallelujah. So, ito po yung nangyari. Sumunod si Peter. At anong ginawa niya? Inihagis niya yung kanyang lambat doon sa tabi. Hindi pa malalim yon doon.
Anong nangyari? Wow! Can you imagine? Nung kanyang iangat yung kanyang lambat, alam nyo, halos di na niya maiangat sa dami ng mga isda. God is a miracle-working God. Amen? So, ibig sabihin, alam mo, hindi na niya kayang kailangan pa niyang magtawag. Bro, halika kayo dito. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit ang daming isda? Hindi nila alam na yung nagsabi kay Peter, He is also the Lord of the nature. Yung nagsabi kay Peter, ihulog mo yung lambat mo dyan, siya rin ang Diyos ng karagatan. Amen po ba? Nilikha nga lang niya yung mga isda Di ba? Sabi niya siguro, nung nag-obey na si Peter, siguro pinapakinggan ni Jesus yon yung inaano sa kanya. Hoy, Peter, huwag kang sunod-sunod sa dyan. Hindi naman fisherman niya ang sinusundan mo. Di ba? Pero alam niyo si Peter, sumunod pa rin siya. Siguro nung nakikita ni Jesus na talagang sumusunod na siya, yan, yung mga isda tinatawag na, oops, lahat ng mga isda, lapit, lapit, lapit kayo dito, lapit. Di ba? Diyos siya Mag-umpok-umpok kayo dyan Kapag inihagis na ng taong ito, pasok lahat. Praise God. That is the blessing of obedience to God. Ang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, Peter recognized Jesus as Master. Commander, leader, Peter was willing to obey the Master despite his doubts. Siyempre naman. Sige nga. Pero nag-excuse siya. Minsan kasi ang tao, magaling mag-excuse, hindi pa susunod. Maganda na yung minsan nagkukumpling ka, pero at least sumusunog ka pa rin. Si Peter ganun nagkukomplain siya, Lord, totoo ba ito? Okay ka ba, Lord? Okay ka lang ba? Pero hindi na ako okay, tinatawanan ako ngayon ng mga kasama ko kasi araw ngayon, maliwanag na. But thank God, nothing is impossible. Amen? Just believe. Ano ang sabi ng Bible? Just believe, and you will see that God is a living God. Yung 10 kitungin, maalala ba ninyo yon? Di ba? Anong sabi sa kanila ni Jesus? Sabi na, Master, sabi nila sa kanya, Son of David, Jesus, Son of David, have mercy on us. Can you imagine? May mga kitong sila. Sila yung outcast doon sa hindi sila pwedeng makihalubilo. So, isolated, At yun nga, sabi ni Jesus sa kanila, di ba, go to the priest, sabi niya, and you will tell them, magpakita kayo sa kanila, sapagkat may gagawin ng Diyos sa inyo, di ba? So, well, yun na naman. Bakit hindi na lang tayo pagalingin? Siguro, mag-complain sana sila, pero hindi sila nag-complain. Sumunod na lang sila. At alam nyo, habang sumusunod sila na pumupunta doon sa templo, anong nangyayari? Wow, parang may nababago sa aking may nangyayari sa aking katawan habang sumusunod ako sa Panginoon. And what happened? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hindi pa sila nakakarating doon. Gumaling na sila. Amen? Ang nakalungkot, ilan yung bumalik na nagpasalamat? Isa lang. Sabi ni Jesus, di ba 10 kayo? Nasaan yung 9? Di ba? Okay na sila Pag may problema, Diyos ko Pag walang problema, disko. Ay, nako po. Wala dito yon ha. Malis na. Binago na. Amen ba? At alam mo ninyo, ang tao nag-i-enjoy lang sa blessing. Nung pinagaling sila ni Lord, wow! Hindi na nila maalala
na pinagaling sila ng Panginoon dahil pinakinggan nila ang Panginoon. Alam nyo yung natanggap nung isa na bumalik doon, kagalingan ng physical na katawan at natanggap din niya ang salvation. Alam mo ba ang pinakamalaking problema sa mundo is yung kasalanan. Pinakamalaking problema is yung ang buhay na ito ay mapupunta sa impyerno. Ano ngayon? Gumaling sila, pero wala silang salvation. Impyerno din ang bagsak. Pero salamat sa Lord, yung bumalik na isa, gumaling siya sa kanyang physical, gumaling din siya sa kanyang spiritual, naligtas pa siya. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala, Peter trusted Jesus. If you say so, because you say, Lord, at your word, susunod ako. At salamat sa Panginoon dahil sumunod tayo sa salita ng Panginoon, nandito tayo ngayon. Amen po ba? At nagpapatuloy tayo na sumusunod sapagkat alam natin na hindi ka dadalhin kailanman ni Lord sa ikapapahamak natin. Never the Lord will bring you into your destruction. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1. His Word is alive and active, Hebrews 4 verse 12. Kaya ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay may ginagawa, may mission. Why? Because His Word is alive and active, ang sabi dito. Ang salita niya ay buhay at kumikilos. May mission ang Lord. The Bible says, ang salita ng Lord ay hindi bumabalik na empty. Ngunit may ginagawa. May ganap siyang ginagawa sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya habang sinusunod mo ang salita ng Panginoon, there is a miracle happen. Praise God. Hallelujah. At hayaan natin na patuloy na kumilos. Sige anak. Peter exercises faith. But if you say so, sabi niya, I let down my net. Dahil sinabi mo, di ba? Anumang sinasabi sa akin ng mga kasama dito. Pero alam mo, noong hindi na niya makuha, pumunta yung mga kaibigan niya, wow, ang dami naman to! Alam mo, kung ilan yon, di ba? May nakalagay pa na ano dyan eh. No? Kasi para masabi talaga na totoo yung mga na-documented yan lahat. Peter exercised his faith, trusted and obeyed Jesus. Di ba? The Bible says, 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Tayo ay nananampalataya sa Panginoon hindi sa mga nakikita, pero dahil sa mga bagay na hindi nakikita. Amen ba? Minsan yun kasi ang tao eh. Maniniwala ako hanggat makikita ko. No kita, no pate. Ano yan? Ano yan? Jak kita, jak pate. Di ba? Buti na lang hindi ganun si Peter. Kasi kung ganun si Peter, ayaw niya. Ipapakita mo muna sa akin yung mga isda, ha? Pakita mo muna sa akin bago ako susunod. Ganun yun eh. Kung wala siyang makitang isda, walang susunod. Di ba? Pero alam nyo, mabuti na lang, si Peter ay may pananampalataya na siya. Amen ba? Kahit wala pa siyang nakikita, ang mahalaga sumusunod siya sa Lord. Hallelujah. Kasi hindi naman lahat ay kailangan mong makita bago ka maniwala. Amen po ba? Sino bang nakakakita ng hangin ngayon? Bago mo paniwalaan? Wala. Oh.
Tapos sabi ng isang science, matalino ako, may utak ako. Oh, nakikita mo ba yung utak mo? Hindi. Oh, baka wala kang utak. Kasi ganun palagi ang tao eh. Kailangan may ebidensya ka. Oh. Yung pangarap mo, nakita mo na ba? Hindi pa. O, huwag mong gawin yung pangarap mo, wala kang nakikita eh. Kaya taong walang pangarap. Ang sabi pa naman ng Bible a man without vision will perish. A man without dream. A man without vision. Kaya minsan ang nangyayari, dahil walang vision, bisyo. Ganun lang naman ang nangyayari sa mga tao kasi walang vision, walang pangarap. Pumunta pa sa abroad, wala palang pangarap. Walang kaplano-plano sa buhay. Kaya iba-iba yung nagplano sa kanya. Halay, kung ano-anong plano na. Di po ba? Kaya napakaganda. Have faith in God. Wala pa akong mansyon ngayon sa Pilipinas, pero isang araw. Amen. Pero hindi lang puro isang araw ka naman. Isang araw. Dapat may gagawin tayo. Hindi lang puro iPhone, mag-ipon ka rin. Kailang iPhone ka na, hindi na tayo nakaka-ipon. Mahal eh. Kaya kailangan mag-work tayo. Hindi po ba? At salamat sa Panginoon because Peter obeyed. The result of obedience demonstrate intimacy with the Lord. Obediencia is demostrado la intimidad del Señor. Amen? Obediencia is pathway. Kala nyo, Espanyol ko na lahat, no? Hanggang doon lang talaga. Obedience is the pathway to bearing spiritual fruit. Hallelujah. Ano ang spiritual fruit? Love, joy, peace. Gentleness, meekness. Ano ba? Faithfulness. Ano yung last? Self. Anong ibig sabihin ng self-control? Control yourself. Ang lalim pa yung ginawa niya, napakadali lang. Di ba? Minsan daling sabihin yun puro out of control bunga ng Espiritu yun. Kaya yun yung mga, di ba, yun yung mga nagiging bunga sa atin. Salamat sa Lord dahil tinutulungan tayo. Dahil sa totoo lang, hindi tayo marunong magmahal. Sa totoo lang, hindi tayo marunong, di ba? Ang pag-ibig natin, puro may kondisyon. Nung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo marunong umibig. Kung mahal mo ako, dapat ganito Kung mahal mo ako, dapat, di ba? Pero alam mo, ang tunay na nagmamahal, for better or for worse. Salamat sa buhay ni Sister Maricel. Congratulations ulit, sis, kasi natapos yung kasal. Amen ba? Ni Brother Timothy. Buti hindi sumama. Ay, may trabaho, no? Sister Maricel. Sa September na siya. Okay, sa ano na. Yan. Isa siyang Belgium. Salamat sa Lord, duman siya sa process. Alam nyo ba, mayroon tayong process bago sila ikasal. At siya ay, nakinig din. Lumungo nga yung ilong namin ni Pastora It's season pa naman. Di ba? Kaya po rin ang Lord. Dumugo rin siguro ang ilong ni Timothy. Sa pag-iintindi. Di ba? Ganun lang yun. Ang mahalaga, nakikinig siya. Amen ba? At puri ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mapa-Espanyol man yung mga boyfriend nyo, yung mga pangarap natin, o kaya Belgium, o kaya ay German, o kaya ay Swisso, pakilala man naman ninyo sa amin, ha? Dahil hindi naman tayo, ba na yung tingin ninyo sa akin, ha? Pakilala naman natin, ha? Baka mamaya, nasaan na si Sister ano? Ay, nandun. Nasa YouTube.
Bakit ko sinasabi ito, mahal namin kayo? Amen ba? Alam nyo, walang masama na dalhin natin sila sa Lord. Idaan natin sila. Hindi tayo cheap. Hindi tayo mumurahin. Ibig sabihin, matindi pala to. Alam nyo, parang nakikita ni Brother Tim noon habang may ganito pala sila. Kung kailangan maturuan sila, turuan natin sila. Ng mga Pilipina ay may pagka Maria Clara. Hindi kayo basta-basta. Ba't kayo makatingin? Di ba? Alam ko naman di tayo basta-basta mga Pilipina. Amen ba? Amen. Hindi ako against sa gusto ninyo. Bakit hindi? Puso nyo yan eh. Gusto lang namin mailapit natin sila sa Lord. Wala tayong kinukundina dito. Walang usgahan dito. Walang perfecto dito. Ang kailangan lang, at least kahit papano, may pakilala natin si Lord. Amen ba? Oh. Kahit pa namin sabi namin ayaw namin, yung talagang gusto, may magagawa ba kami? Oh. Pasensya na lang, pastor, ha? Pasensya na lang. Oh. Pero hindi ko mo dahil parang, patuloy pa rin kayo kay Lord. Yan ang the best. Dalhin ninyo sila sa Panginoon, kahit sino man, purihin ng Panginoon. Because I believe when you obey God, there's a result. Laging may resultang mabuti yan. Amen ba? If you fully obey the Lord your God and carefully, Deuteronomy 28:1-14, pakibasa natin. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nation of the world. Wow! You will experience all this blessing if you obey the Lord your God. Okay, stop tayo doon. If you fully obey the Lord your God, God will set you high above all the nations of the world. Pangako niya yan, ha? Kapag susunod ka sa Panginoon, ililip up ka ng Panginoon. At wala pa akong narinig na sumunod sa Diyos na bumagsak ang buhay nila. Napariwara yung buhay nila. Lahat ng mga napakinggan ko na sumunod sa kalooban ng Lord, napabuti ang buhay. Purihin ang Diyos. Dahil totoo ang Diyos. Totoo ang kanyang mga salita. Then you will experience all this blessing if you obey the Lord your God. Verse 3, your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offerings of your herds and flocks will be blessed. Ito po yun, your children and your crops will be blessed. Kahit yung mga anak natin. Di ba? Kaya bakit may mga youth camp? Kasi yung purpose nito ay madala natin sila sa Panginoon. Dahil alam natin, di ba? Yun nga, yung lagi nating sinasabi, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, sabi ni Sir Sal, pero anong nakikita nating pag-asa? Napakababata pa nila, may bisyo na sila. Anong pag-asa ang nakikita natin? Kaya kailangan madala natin sila sa Lord because there's no other way. Ano ngayon kung matagumpay siyang doktor, di ba? Yun nga eh. Doktor sana siya, kaya lang namatay siyang drug addict. Nakikita ninyo yun? Ano pang naghihintay na pag-asa sa mga anak natin kung hindi natin sila madala sa Panginoon? Napakaganda yung pangarap sa kanila ng Diyos. Natupad nga nila yung pangarap nila, namatay din dahil sa kadodroga. Nasira rin dahil sa kadodroga We are not condemning anyone, pero bago malagay sila doon, may ginawa tayo. Mahal na mahal natin ang mga anak natin. Amen po ba? They are the hope, they are the next generation. Pero ano pang naghihintay kung gano'n naman? Kaya nga, if we obey God, even our children, the Lord will bless our children. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wow. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. The Lord will conquer your enemy when they attack you. Are you there? They will attack you from one direction,
but they will scatter from you. And 7, wow! Di ba? Pag-isahin kanila na atakihin, pero, di ba, kakalatin sila ng Diyos. For 7, sabi niya dito. Kaya pag si Lord ang kakampi mo, matindi ang iyong kakampi. Amen po ba? Kaya, the Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouse with grain. The Lord your God will bless you in the land He's giving you. Sa totoo lang, ang hirap pong magtrabaho sa ibang bansa. But if God bless you, ingatan natin ito. Amen? Huwag nating sirain. Yan nga yan, daming mga nag-abroad na nabrok kasi nga, kung ano-ano na yung nangyari. Alam natin, di ba? Kasi minsan, nadala din tayo, pero salamat sa Panginoon, binalik tayo ng Panginoon. Kaya magpatuloy tayo. Amen po ba? Next, Nak? Meron pa ba? At are you ready for a miraculous catch? Nakanda na po ba tayo sa miraculous catch? Anong susi? Obey. Ano yung susi? Trust. Katulad ni Peter. Ano yung susi? Humble. Hallelujah. Ngayong anniversary natin sa last week ng September, di ba, alam ba natin na 25th na natin sa last week ng September at gagawin natin dito, kailangan nating magdala ng mga kaluluwa. Amen? Unang-una na nakalista sa ating mga puso, mga mahal natin sa buhay. Mga pamilya. Amen ba? Sila yung sinisigaw ng puso natin eh. Sila ang nais nating madala sila sa Panginoon. Hallelujah. Sila yung, di ba, yung net, that is the words of God. Yung aksyon na ginawa ni Peter na panghuli ng mga isda, yung lambat, that is evangelism. I mean, yung net pala, yun yung words of God. Yung aksyon na ginawa ni Peter, that is a picture of evangelism. Sino ang magdadala sa kanila kung hindi tayo? Kaya ang sinasabi ko sa ating mga kabataan na mga nakakilala sa Lord, sino ang gagamitin ng Lord sa mga barkada ninyo kung hindi kayo? Before too late. Bago mahuli ang lahat. Mga parents, tayong lahat dito ngayon, we need to make a catch, a big catch of fishes. Ibig sabihin, alam mo, nung si Peter ay talagang nagulat siya, sabi niya, grabe itong nangyari, hindi siya makapaniwala. Kaya sinabi niya kay Jesus, Panginoon, patawarin mo ako, ako isang makasalanan. Can you imagine? After na nag-obey siya sa Panginoon, nakita niya na yung sinunod niya hindi basta-basta. Na ang sinunod niya hindi tao ito. Bakit sumunod yung mga isda? Bakit nahuli ko yung mga isda? Imposible. Kaya nakita niya yung kanyang sarili. Doon niya nakita, wow, Diyos itong sinunod ko. Amen po ba? Kaya ano pong nangyari? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, nakita mo ngayon, ginamit kita na nakahuli ng mga fish. Gagawin ka ngayon the fisher of men. Ikaw ay nakahuli ng mga isda, nakita mo, mas higit yung gagawin mo na sasabihin ko sa iyo. Gagawin kitang the fisher of men. Amen po ba? So dito po, let's all go out and let down our net for a miracle catch. Since then, di ba, sa panahon na yon, si Peter ay naging fisher of men. Sumunod na siya sa Panginoon. Iniwan na niya yung kanyang pagiging fisherman, sumunod na siya sa Panginoon. At dahil sa pag-obey niya, nandito tayo ngayon. We are a part of His obedience sa Panginoon. Paano kung walang naging Peter? Kumusta tayo ngayon? Salamat sa Diyos dahil siya ay sumunod. Hallelujah. Yung 12 disciples, sumunod sila. Hallelujah. Kaya dahil tayo ang naging bunga, magbunga din tayo. And what? How? And what way? Let's all go out and let down our net for a miracle catch. Let's go to all the district of Vienna.
Nasa Madrid tayo. Nung pumunta kami sa Barcelona ni Brother Eddie. Brother Eddie, nasaan ka? Nasaan? Andon. Alam ka ni Brother Eddie, di ba may dala-dala kaming tracks? Yung flyer. Sabi niya, yung dala-dala niya, yung ano ng Madrid. Okay naman siguro to pastor, ano? Halimbawa, mapunta sila sa Madrid, di pupunta sila doon. Kasi nakalimutan yata namin yung may kaunti lang kaming nadala, yung dito sa Madrid yung nadala namin. Kaya, hindi, mahirap yan, sabi ko. Huwag mong yan, nasa Barcelona tayo. Di ba? Madrid yung ibibigay mo Barcelona yung natin. No? So, yon, salamat sa Lord. Of course, in all the district of Madrid. Amen ba? And invite people for our anniversary. Hallelujah. Hindi September 7, September 28, yung sa atin. Let's work as a team. Life group. Yan. Let's trust and obey our Master Jesus. Let's go and seek the lost. Amen ba? Then, meron pa nak? Yan. Okay, so altar call na pala. Yan. So, altar call na tayo. Amen ba? Nais ba natin na magbunga? Ang sinasabi ko dito is yung salamat sa Lord. Unang-una, magbubunga muna tayo. Paano tayo magbunga? Mag-obey, magtiwala sa Panginoon. Kailangan maging sigurado ang ating pagsunod sa Panginoon, maging totoo tayo sa ating sarili sa pagsunod sa Kanya. Alam mo, the Lord will use you. Amen po ba? Kasi yun ang sinabi ko sa mga kabataan at ito rin sinasabi ko sa atin. Sino pa ang gagamitin ng Diyos? Di ba? Pwede bang gamitin ng bulag, yung kapwa niya bulag, para umiwas sa hukay? Hindi pwede. Yung bulag, kapwa niya bulag, hindi siya matutulungan. Tayo na nakabukas na, ikaw ang gagamitin ng Lord. Amen ba? Di ba may mga mahal tayo sa buhay? Di ba may mga pamilya tayo na kailangang madala natin sila sa Lord? Alam nyo, kung hindi natin sila madala sa Panginoon, the danger is waiting for them. Hindi ako nananakot, pero alam natin, alam mo ba si Satan, ginagawa niya ang lahat. Sabi nga nila, 25 hours a day. Ang pagkilos niya para madala niya ang mga... Actually, si Satan, siya lang ang dapat mapunta sa impyerno. Dahil sa pagkikimagsik niya sa Diyos sa kalangitan. Kaya lang, ayaw niya na siya lang. Kaya nag-aakay din siya sa mga tao na makasama niya. Di ba? Kung siya aktibo na nag-aakay dapat mas aktibo tayo. Amen? Dahil alam natin na ang ating ginagawa, alam nyo ba, itong mga 12 disciples nung sumunod sila sa Panginoon, di ba, yung iba, hinahagupit sila, pinagbabato sila sa pag-aakay ng mga tao. Yung iba nga pinatay. Pero alam nyo, di ba, yung isang African na siya ay nagpagamit sa Panginoon, na siya ay ginamit ng Diyos. Ano bang pangalan nun? Si Nongsik, Si Noksing. Diba si Noksing, nung siya ay umalis sa kanilang village, nung bumalik siya, nakakilala na siya sa Lord. At ang naging kondisyon sa kanya ay, diba, kung hindi mo iiwanan yung relihiyon mo na yan, nakakilala siya sa Lord papatay namin yung pamilya mo. Alam nyo, dahil si Noksing ay nakakilala na talaga sa Panginoon sa ibang lugar, he gave his life to Jesus. Alam nyo ang nangyari? Ang chief ng village na yon, they decided to kill the family of Noksing.
Bibitawan mo yung relihiyon mo na yan, yung natutunan mo yan, o papatay namin yung dalawa mong anak? Ang sabi ni Nuksing, I decided to follow Jesus. Alam mo kung bakit na-compose yung I decided to follow Jesus? Because he really decided to follow Jesus. Inaawit lang natin yon, pero alam nyo, napakalalim. At may nangyari. Sabi nila, papatay namin yung dalawa mong anak. Sabi niya, I decided to follow Jesus. Alam niyo, pinatay yung dalawa niyang anak sa harapan niya. Umiiyak siya. Umiiyak siya at umiiyak din yung kanyang mga anak. Di ba? At sabi naman sa kanya, papatay namin yung asawa mo kung hindi mo i-give up yung ano mo na yan, Jesus na yan. Sabi niya, I decided to follow Jesus. Pinatay siya. Yun yung kanyang asawa eh. At alam nyo, sabi nila, papatayin ka rin namin. Ano? Hindi mo ba i-give up? Alam mo, pinatay na nga ninyo lahat eh. Ano pang i-give up ko? Amen? I have decided to follow Jesus. No turning back. Pinatay din siya. Alam nyo, hindi nagtagal yung village na yon. Lahat sila ay naging Kristiyano. Sa panong paraan, it's all by the power of God. May presyo eh. May pamilya na nag-sacrifice. Hindi maubos maisip kung paano naging Kristiyano lahat yung village na yon. Kasi hinamon nila ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi mo matatalo ang Panginoon. At that time, dyan po siya, doon po sila ay nagpasalamat sa Lord dahil hindi nag-give up si Nuksing sa kanyang pananampalataya. Kaya sa oras na ito, sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Amen po ba? Ang sabi niya, Apostol Pablo, kahit kamatayan, sinong makapaghiwalay sa akin? You know why? Dahil lahat naman tayo mamamatay din sa mundong ito eh. Lahat din tayo, everything in this world is temporary. Kahit mamatay tayo, ang mahalaga, nakasigurado tayo doon. Amen ba? Kaysa mamamatay ka, pero nag-give up ka naman sa pananampalataya mo. Kaya sa oras na ito, pwedeng tumayo po tayong lahat. At tayo po ay sama-sama na lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Bakit ko sinabi yon? Para ma-encourage ang bawat isa sa atin. Kamatayan, yung hinarap, yung challenge, death. Pero kahit kamatayan, hindi sinukuan ni Nuksing. Jesus himself,